Maagang Christmas gift ang tinanggap ng 10 Farmers Cooperatives and Association o FCAS sa Nueva Ecija mula sa PhilMec sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program na ginanap sa PhilMec Compound sa City of Muñoz, Nueva Ecija. Ang machinery grants na nagkakahalaga ng 19 milyong piso ay biyayang natanggap ng nasabing mga kooperatiba na kinabibilangan ng Municipal Local Government Unit ng Talavera, ang Kilusang 5 para sa lahat MPC, Municipal Local Government Unit of Quezon, kasama din ang kaagapay sa kaunlaran sa bayan ng Quezon, Kabadukan Farmers Credit Cooperative, Santuyo Water Pump Irrigators Association, Munting Nayon Agricultural Producers Association, Municipal Local Government Unit ng Laur, City Local Government Unit ng Muñoz at City Local Government Unit ng Cabanatuan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni PhilMec Director 3 Joel V. Datur ang pangailangan ng mga kawani ng Facility Management and Field Operation Division o FMFOD na muling suriin ang mga benepisyaryo at bigyan sila ng karagdagang makinarya na hindi naibigay sa kanila sa ilalim ng Phase 1 ng programa. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na kompletohin ang sistema na may mga makina mula sa paghahanda ng lupa hanggang pagkatapos ng pag-aani. Naniniwala si Datur na makatutulong kahit papaano ang nasabing aginaldo para sa mga kooperatiba para lalong mapalago ang kani-kanilang samahan. Kulang 200,000 piso ang halaga ng nasabat na kontrabando sa 3 tulak sa isinagawang anti-illegal drugs operations nitong December 16 Lunes ng kapulisan sa Nueva Ecija. Sa ulat sa tanggapan ni Police Colonel Ferdinand D. Hermino, Provincial Director, ibinunyag ng Nueva Ecija Provincial Police Office o NEPO na ang pinagsamang tauhan ng Cabanatuan City Police Station Special Drug Enforcement Unit, CCPS SDEU, at Provincial Police Drug Enforcement Unit o PPDEU ay nagsagawa ng bypass operation sa Barangay Valley Cruz, Cabanatuan City. Ang operasyong ito ay nagresulta sa pagkakaaresto ng 2 individual at na-recover ang humigit kumulang 20 gramo ng shabu na may halaga ng Dangerous Drugs Board o DDB na 136,000 pesos. Samantala, sa hiwalay na anti-illegal drugs operation na isinagawa ng General Tino Police Station ay humantong sa pagkakaresto sa isang individual na nakuhanan ng humigit kumulang 2.38 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 16,184 pesos. Nasa kustodiya na ngayon ng kanilang operating units ang mga naarestong individual at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri naman ni Police Colonel Hermino ang mga operatiba sa kanilang dedikasyon sa pagpuksa sa iligal na droga sa lalawigan at inulit ang pangako ng NEPO na pangangalagaan ng lalawigan mula sa banta ng mga iligal na droga. Pwede nang magamit matapos makumpleto na ng Department of Public Works and Highways o DPWH Nueva Ecija 2nd District Engineering Office o DEO ang isang bagong 2-story multipurpose building MPB sa Barangay Tabon sa San Isidro, Nueva Ecija. Sinabi ni OIC District Engineer Robert J. Panaligan na ang 150.72 square meter na gusali na matatagpuan sa loob ng Community Center Compound at katabi ng kasalukuyang Village Hall at Covered Court ay magsisilbing bagong Barangay Hall. Ayon kay Panaligan, kasama ng bagong natapos na community hall, sa ground floor ang pantry, restroom at access ramp para sa mga taong may kapansanan o PWDs. Habang ang ikalawang palapag ay may session hall, opisina ng kapitan ng barangay, balkonahe, karagdagang comfort room at isa pang pantry.
pagtiyak ng kaginhawaan para sa lahat ng mga residente at sa mga namumuno ng barangay. Samantala, binigyan din ni OIC Assistant District Engineer Leonora Cruz na ang istruktura ay sumisimbolo sa pag-unlad sa komunidad. Aniya, ang gusaling ito ay hindi lamang isang proyektong pang-infrastruktura kundi isang representasyon ng pag-unlad ng barangay ng Tabon na nagbibigay ng modernong espasyo upang matugunan ang mga pangailangan ng komunidad at mapabuti ang lokal na pamamahala. Ang 4.8 million pesos na proyektong ito ay bahagi ng Basic Infrastructure Program o BIP ng ahensya at pinondohan sa ilalim ng 2024 National Budget.